Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang balitang dapat niyong abangan. Tulak ng ilegal na droga, arestado sa Camarines Sur, higit 3 milyong halaga ng shabu, nasamsam. Lalaking sangkot sa karnaping, huli ng PNP Highway Patrol Group sa Palawan. At most wanted person sa kasong qualified rape at lascivious conduct, nasa kote sa Mountain Province. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang takas sa mga otoridad ang isang tulak ng ilegal na droga matapos makumpiskahan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa kinasang bypass operation sa Camarines Sur. Magbabalita dyan si Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang isang individual matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, pasado alas 2 ng madaling araw noong July 31, 2025. Kinilala ni Police Brigadier General Edwin A. Kilates, Acting Director ng PNP Drug Enforcement Group, ang nadakip na suspect na si alias Beng, 28 anyos, isang high-value individual. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Special Operations Unit 5 ng PNP DEG sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua Jr., Officer in Charge, SOU-5, kasama ang Regional Police Drug Enforcement Group 5, PDEA Camarines Sur, at Municipal Drug Enforcement Unit ng Pamplona Municipal Police Station. Nakuha mula sa suspect ang humigit kumulang 500 gramo ng hinihinalang shabu na tinatay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso. By bust money, cellphone at iba pang ebidensya. Ang naarestang suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naintindihan at ito ay kasalukuyang nasa kusadian ng Pamplona Municipal Police Station habang hinahanda ang mga dokumento para sa paglilitis. Saksi ang operasyong ito sa nasabing lugar sa determinasyon ng otoridad na puksain ang iligal na kalakaran ng droga at sa pangunguna ng ating mga kapulisan, patuloy ang mga ginagawang hakbang para sa kaligtasan ng mamamayan. Para sa nais magsumbong, maaari kayong mag-check sa numero na nasa screen. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng PNP DEG, iligal na droga bigyan ng wakas. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Hindi nakaligtas sa batas ang isang lalaki na pinaniniwala ang sangkot sa kasong karnaping matapos itong maaresto ng operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa kinasang manhunt operation sa Bataraza, Palawan. Ang report mula kay Patrolman
Roland Feliciano. Ang isang lalaking suspect sa kasong karnaping sa ikinasangmanhan operation ng mga tauhan ng HPG Mimaropa sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Christian B. De La Cruz at sa pangunguna ni Police Major Randy Esibal sa Purok Manggahan, Barangay Rio Tuba, Batarasa, Palawan nitong nakarang araw. Ang nasabing operasyon ay buwat sa isang impormasyong galing sa Barangay Information Network o BINA na ang nasabing suspect ay namataan sa lugar kung saan ito nahuli. Ito nga ang pahayag ni Police Major Randy Esibal sa nasabing operasyon. Nakatanggap po tayo ng impormasyon sa tulong ng ating BIN sa ating komunidad. Isang suspitsado na may warrant of arrest, agad-agad na nagtungo sa location ng ating subject. Nandoon yung suspect, so nagkasa kami ng operasyon na apprehend ng maayos yung suspect natin. Dinala natin sa police station upang sa ganoon magkaroon ng booking. Ngayon, kinumit natin siya at the same day, kinumit natin siya sa jail. Isang paalala po sa Provincial Highway Patrol Team Palawan na kami ay patuloy sa aming serbisyong sinumpaan. Patuloy namin hanapin ang mga kriminal nang sa ganon kami ay lubos na makakatulong sa mga biktima. Sa bisa ng warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Chito Rada Mendoza, presiding judge ng RTC Branch 165 sa Brooks Point, Palawan na walang nirekomendang piyansa. Binasahan nga ang sospek ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at ngayon ay nasa kustudiya ng HPG Palawan habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Patunay lamang ito na hindi tumitigil ang pambansang pulisya na huliin ang mga taong may pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolman Feliciano. Tinatayang mahigit 1.6 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng operatiba ng Navotas City Police Station sa kinasang anti-illegal drugs operation na nagresulta rin sa pagkakaresto ng isang babaeng suspect. Patrolwoman Glazel Ann Esperanza sa report. Tagumpay na aresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas City Police Station ang isang hinihinalang tulak ng illegal na droga sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Rafael Village, Navotas City. Kinilala ang suspect na si alias Rose, 47 anyos. Sa operasyon, nasamsam mula sa kanya ang 73.65 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 500,820 pesos, 302 na peraso ng ecstasy tablets na may standard drug price na 513,400 pesos at 70 peraso ng vape cartridge na naglalaman ng hinihinalang marijuana oil na nagkakahalaga naman ng 630,000 pesos. Ang kabuang halaga ng mga nasamsam na illegal na droga ay aabot sa 1,644,220 pesos. Agad na dinala sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa ilalim ng direktiba ng pamunuan ng Northern Police District. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Esperanza. Isang lalaki ang nahulog sa bitag ng batas ng positibong mabilhan ng illegal na droga ng isang pusher buyer matapos ang sinagawang bypass operation ng Cagayano Cops sa bayan ng Solana, Cagayan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Richelle Ledesma. Ang isang hinihinalang tulak na droga sa isinagawang bypass operation ng Solana Police Station, Cagayan Police Provincial Office, katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit at 2nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 noong ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan.
Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakadakip kay Aka Ikong, 43 taong gulang, binata, tindero at residente ng nasabing bayan. Narestong suspect matapos magbenta ng isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu sa isang operatibang pulis na umaktong posture buyer. Sa isinagawang body search ng arresting officer, na-recover mula sa kaliwang harapang bulsa ng suspect ang ginamit na marked money. Ang pagmamarka, inventaryo at dokumentasyon ng mga nakuhang ebidensya ay sinagawa sa mismong lugar ng transaksyon sa presensya ng suspect na sinaksihan ng isang barangay kagawad mula sa nasabing munisipalidad at kinatawan mula sa National Prosecution Service. Ang suspect kasama ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Solana Police Station para sa karampatang dokumentasyon at kalaunan ay nilipat sa PIDEA Regional Office 2 para sa laboratory examination at drug testing. Kasalukuyang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanya para sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Office of the Provincial Prosecutor. Samantalang matagumpay na operasyong ito ay patunay na walang humpay ng kampanya kontra illegal na droga upang masiguro ang isang ligtas, payapa at malinis na komunidad para sa lahat. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang ikinasa ng Porac Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 high-value drug suspect at pagkakasamsam ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 milyon pesos. Nakatutok dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ang 2 drug suspect na kabilang sa high-value target list sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Porac Municipal Police Station Drug Enforcement Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Pampanga Police Provincial Office sa Barangay Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga PPO, katuwang ang mga operatiba ng Porac MPS at Provincial Drug Enforcement Unit. Kinilala ang mga suspect na sina alias Dakula, 47 taong gulang, may asawa, at si Ahmad Haji Halal I. Pasandalan, 23 taong gulang, binata, kapwa walang trabaho at residente ng Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 9 na piraso ng 500 peso bill bilang marked money, 71 pang piraso ng 500 peso budol money at humigit kumulang 500 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 3.4 million pesos. Ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Porac MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya ng Pampanga Police Provincial Office upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong lalawigan ng Pampanga. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa walang humpay na anti-illegal drugs operation ng pulisya, nasamsam ang tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual matapos ang operasyon ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa lungsod ng Tayabas. Patrolwoman Presel May Orbano sa report. High-value individual na sangkot sa iligal na droga ang naaresto ng mga operatiba ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa isang matagumpay na bypass operation sa Villavita, Barangay Isabang, Tayabas City nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Eugene, 29 taong gulang, isang security guard at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na umigit kumulang 160 gramo na may standard drug price na 1,088,000 pesos.
Samantala ang suspect ay nasa kustodiya na ng Tayabas City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Iselmay T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Arestado ang isang drug suspect matapos masamsam ng pulisya ang mahigit 300,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa kinasang bypass operation sa Naga City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Carmer Bianca Panganiban. Arestado ang isang individual sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit at Naga City Police Station 1. Nito lamang ika-30 ng Hulyo, taong kasalukuyan sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Nonong, residente ng Barangay Balatas, Naga City. Nakumpiska sa operasyon ang 21 heat-sealed, transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 45 grams at may estimated standard drug price na 306,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang naarestong sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Panganiban, tuluyan ng nasukol ng motoridad ang isang lalaki na nakatalang top 3 most wanted person provincial level matapos siyang maaresto sa kinasang operasyon ng pulisya kaugnay sa kasong qualified rape at acts of lasciviousness. Police Master Sergeant J. Ford Junicio sa report. Lalaki na tinaguri ang rank 3 provincial most wanted person ang arestado sa kasong qualified rape at lascivious conduct nito lamang Hulyo 28, 2025 sa poblasyon Natunin Mountain Province. Ang suspek ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Gaslito A. Dumpayan ng RTC Branch 12 Family Court, 1st Judicial Region sa Bontoc Mountain Province para sa kasong qualified rape na kung saan walang inirekomendang piyansa at isa pang kaso ng lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng Natunin Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Mountain Province Police Provincial Office at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Pagkatapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naintindihan, ay agad namang dinala sa Natunin Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon bago ito i-turn over sa naturang korte. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na mas pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa mga nagkasala sa batas upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Junicio. Nasa kote ng operatiba ng Southern Police District ang dalawang lalaki matapos mahuling nagbebenta ng mga hindi lisensyadong baril sa isang buy-bust operation na sinagawa ng mga kapulisan sa Taguig City. Ang balita mula kay Patrolwoman Ivy Corporal.
Arestado ang dalawang lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng District Special Operation Unit ng Southern Police District, District Intelligence Division ng Southern Police District at Intelligence Section ng Taguig City Police Station bandang alas 10:30 ng gabi sa kahabaan ng C5 southbound Carlos P. Garcia Avenue, Barangay Western Bikutan, Taguig City nitong Hulyo 28 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Von, 38 anyos, at alias Joseph, 29 anyos. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang 9mm Jericho 941 pistol, tatlong 9mm magazine at 9 na bala ng 9mm. Nakatago ang mga ito sa isang pulang lalagyan na narecover sa lugar ng insidente. Nasamsam din ng mga pulis ang isang totoong 1,000 peso bill bilang mark money na inilagay sa ibabaw ng peking pera, 2 cellphone at isang dilaw na berdeng eco bag, lisensyang pangmamaneho, isang kulay abong Mitsubishi Expander at ang remote keyless entry nito. Ang mga naarestong sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng District Special Operation Unit ng Southern Police District para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso. Si alias Von at alias Joseph ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Corporal. Sa temang sa Bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, matagumpay na inisagawa ng Police Regional Office 1 ang culminating activity ng pagdiriwang ng 38th Police Community Relations Month. Alamin ang naging kaganapan mula kay Police Corporal Rafi Viloria. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 1 ang culminating activity ng 38th Police Community Relations Month na may temang sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian, San Fernando City, La Union. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jovencio S. Badwa Jr., Deputy Regional Director for Administration ng PRO1, na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, partner agencies, stakeholders, NAPOLCOM Regional Office 1 at mga miyembro ng Police Regional Office 1. Nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita si Attorney George Alpas Didasquio, Regional Director ng National Police Commission Regional Office 1, kung saan ay pinuri niya ang mga miyembro ng PRO1 sa patuloy nitong pagkikipag-ugnayan sa komunidad na nagbibigay daan sa pagtataguyod ng isang mapayapa, maayos at ligtas na pamayanan. Naging sentro ng selebrasyon ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging unit at individual na may katangi-tanging nagawa sa pagpapalawig pa ng mga programa, aktibidad at proyekto na may kaugnayan sa Police Community Relations sa Region 1. Kasabay nito ay ginawaran din ng special awards ang mga stakeholders na naging katuwang ng PRO1 sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa komunidad. Nakatanggap din ng plaque of appreciation ang mga miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 1 para sa kanilang katangi-tanging pagbibigay ng serbisyo publiko. Layunin ng programang ito na maipakita na ang buong hanay ng Police Regional Office 1 ay malalapitan, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Corporal Viloria. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa kinasang bypass operation ng mga otoridad, naaresto ang isang parlorista na itinuring high-value individual matapos makumpiskahan ng halos 55 gramo ng hininalang shabu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Justin May Halores.
Sa patuloy na kampanya ng pambansang pulisya ng Pilipinas laban sa iligal na droga, isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba sa isinagawang bypass operation sa Tabuk-Suba, Haro, Iloilo City. Isang lalaki na kinilalang si Alias Rod, 32 anyos, walang trabaho at residente ng Zone 2, Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City ang naaresto ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 9 sa pamumuno ni Police Major Eduardo Chacon Jr., Chief of Police, sa isinagawang bypass operation nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan sa sitio Matauhay, Barangay Tabuk-Suba, Haro, Iloilo City. Umabot sa humigit kumulang 55 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa sospek na may halagang tinatayang 374,000 pesos batay sa standard drug price. Nakuha mula sa sospek ang isang sachet ng suspected shabu bilang bypass item, 4 na karagdagang sachet ng iligal na droga, 3,500 na bypass money, kasama ang isang mark money na 100 peso bill at ilan pang non-drug items. Samantala, nanatili sa kustodiya ng ICPS-9 si Alias Rod habang isinasagawa ang dokumentasyon at inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy na pinapatunayan ng Philippine National Police ang kanilang determinasyon sa kampanya kontra iligal na droga dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Narito naman ang mabalita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang kawala sa batas ang isang minor de edad matapos itong maaresto sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Clarin, Misamis Occidental. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Riza Sahonya. Arestado ang isang minor de edad sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit 10, Misamis Occidental at Clarin Municipal Police Station sa Barangay Poblacion 2, Clarin, Misamis Occidental. Sa laos, pamaligag, maong illegal nga droga. Ikaw, naikatungod sa pagpakahilom. Tanan mong ipangsulti, mahimo kanwing pabor o bato kanimo sa bisag asang usgahan. Ikaw naikatungod sa pagkuwag, kaugalingon nimong abogado. Apan kung wala kayo makuha nini, ang gobyerno matag na mag-isa. Nasabtan ba nimo? Kinilala ni Police Major Alvin Tamayo, officer in charge ng Clarin Municipal Police Station ang suspect na si Elias Bagito, isang senior high school student at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakuha ang malaliit na pakete ng hinihinalang shabu na may street value na 5,440 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. Nasa kustodiya na ng Clarin Municipal Police Station ng minor de edad para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonya. Hindi na nakapalagpa ang 2 drug suspect matapos itong mahuli sa kinasang bypass operation ng Panabo PNP sa Davao del Norte. Ibabalita yan ni Patrolwoman Daphne Pasaon. Arestado ang 2 drug suspect matapos ang sinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Panabo City Police Station sa Purok 4, Barangay Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, officer in charge ng Panabo City Police Station, ang mga suspect na sina alias Boss, 44 anyos, residente ng Purok 4-A, Barangay Southern Davao, Panabo City, at alias RJ, 32 anyos, na residente naman ng Purok A, Barangay Santo Niño, Carmen. Na-recover mula sa mga suspect ang hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 9 na gramo at may standard drug price na 61,200 pesos, kasabay ang iba pang ebidensya. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra iligal na droga bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ang kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaon. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat Patrolwoman Pasaol bilang bahagi ng serbisyo para sa komunidad at pagsusumikap na gawing mas accessible ang mga proseso ng legal na pagmamay-ari ng baril. Matagumpay na isinagawa ang License to Own and Possess Firearms Caravan at Firearms Renewal Activity sa Maguindanao del Norte. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Tagumpay na nasagawa ang License to Own and Possess Firearms Caravan at Firearms Renewal Activity nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Camp Datu Aquilan, Ampatuan, Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Sultan Salman H. Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Sur PPO, katuwang ang Regional Civil Security Unit BAR, Regional Forensic Unit BAR, Regional Medical and Dental Unit at National Police Clearance Section. Pamalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur at umabot sa 66 na aplikante ang nakabenepisyo sa nasabing serbisyo. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month na layuning ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa publiko na mas mabilis, abot kaya at ligtas na paraan. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya, mga ahensyang katuwang at pamahalaang lokal na sabay-sabay na nagtutulungan upang maitaguyod ang responsableng pagmamay-ari ng armas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.